Hello guys! Welcome back to Ans PH channel, and for today's video, ayan, nakikita nyo naman po ay karami ng bayabas dahil panahon nga ng bayabas at iyan ay pinanguha lang namin sa parang. Ayan ho, hinugasan ko na siya. Pagkahugas ko ho ay di aking binaakbaak and aking hihiwalay ang buto sa kaang kanyang balat. Ayan, gayan ho. Oh, nakikita nyo yung iba ay may pink at yung iba ay white yung laman. Pero mas lamang po yung ang laman ay kulay white. Alam naman natin na ang bayabas ay rich in vitamin C. At so, ayan nga ho, nahiwalay ko na ang kanyang buto. Ayan, at nakahiwalay din po ang mga balat. So, ayan, ang next natin gagawin ay, ayan, ay di iluluto na ho natin siya. Ayan, syempre, ang buto ay unahing iluto, then iluluto kong kasunod ay ang mga balat. Ayan po, yan, mag-iinit tayo ng tubig. Pagkatapos ho, kapag nakulukulo na ang tubig, ay di ilalagay natin muna ang unang yung pinagtanggal natin ng mga buto-buto ng bayabas. Ayan, habang hinihintay natin siyang kumulo at lumambot, ay di atin munang tatakluban para mas mabilis maluto. At pagka ho, ayan, kumulo na, ay di atin munang hahalu-haluin. Ano ho? Yan, hintayin muna natin lumambot yung mga buto at nang madali natin siyang i-mash. Yes, i-mash natin yan guys. Yan. Then, kapag malambot na po yung pinagkakapitan ng buto, ay di atin na siyang sasalain. Kukunin natin yung kanya pinaglutuan, yung katas. Yan. Yan guys, pag gusto nyo guava jelly, yan lang po yung kukuhain ninyo. Dahil nga ho ang lulutuin ko ay guava jam, ayan, imamash ko ho yung buto. Siyempre, meron pa yung lasa, atin siyang sasaidin. At sayang naman kasi nga ay dagdag pampalasa din siya. At saka yan naman ay bayabas na Tagalog ho yan. Ay talagang napaka-natural niyan. Organic na organic, no pesticides, no chemicals. Wala ho yang inilagay na anumang chemical. Kaya yan, kukunin natin yung pinagpigaan ng bayabas. At ayan, kapag nakuha na natin yung pinagpigaan ng bayabas, ay di isasama na natin siya dun sa ating kaserola na nilagyan natin nung pinaglutuan kanina ng buto ng bayabas. Yan, isasama na natin siya dyan. And syempre, atin siyang hahalu-haluin ng mag-equal yung mixture. Then, isasama naman natin, ilalaga natin yung balat ng bayabas. Yes, inuna ko lang po yung buto dahil isusunod kong naman iluluto ngayon yung balat ng bayabas. Kaya din yan guys, palalambutin din natin yung balat hanggang sa yung pwede na natin uli siyang mamash. At iyan, hintay-hintayin lang nating lumambot. Ayan, habang ating hinahalo, syempre, habang hinahalo natin, unti-unti nating dinudurog yung balat ng bayabas. Yes, gayan yan guys, para makuha uli natin mamaya yung pinagpigaan sa kanya. And then, sasalain uli natin siya, syempre, and kukunin natin yung katas. At isasama na din natin yan yung pinaglagaan syempre. So ayan, after nating kuha yung katas, ay di ayan, inilagay uli natin sa kasirola. Naglagay tayo ng kaunting asin, syempre, at ng 1/4 na sugar. Ang ginamit ko guys na sugar is yung segunda lang kasi yan naman ang aking bayabas naman ay karamihan ay maputi yung buto ay pagka gano'n naman ay madilaw yung magiging kulay ng aking jam. And then ayan, syempre, halo-halo lang tayo. Medium fire lang tayo at ating hahalu-haluin siya hanggang maging thickened, hanggang maging parang style caramelize yung ating jam. Yan. Syempre, kailangan natin ng medyo matagal-tagal na haluan diyan dahil nga ating palalaputin yung ating jam. So, ayan guys, kayan po yung nagagawa ng guava jam. O, diba? Pero, kailangan maliit yung apoy guys kasi ay habang siya kumukulo ay pumipila-pilantik yan. Ay masakit naman ay talaga naman nakakasakit sa baraso pag tamaan ka ng talsik at mainit nga syempre. And so ayan, medyo matagal-tagal nga po tayo maghihintay ng paghahalo diyan dahil maliit lang kasi yung ating apoy, hindi natin siya pwedeng laksan. Kaya tiyaga lang sa paghahalo at mataan din yan, maluluto din yan. Ay syempre, oh ayan, oh, kita nyo na guys, ay di ka, oh, nahahati na. Sabi nga din para ng kalamay hati. So ayan guys, malapit nang maluto ang aking guava jam dahil nahahati na po yung gitna. Ibig sabihin yun ay thickened na yung aking jam. So ayan guys, konting-konti na lang at malapit na siyang maluto. Palalamigin ko lang siya bago ko siya isalin sa malinis na garapon. Syempre, para mailagay natin sa ref. And so, alam nyo ba guys, ay talagang napakabango ng amoy niya. Ang sarap ng aroma niya, amoy na amoy guava. So, jaran, luto na ang aking guava jam. And ayan, pwede nyo siyang gawing palaman sa tasty or sa buns. Thank you for watching!